Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 6 to 12. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. WZ7 letter T. Maraming salamat po sir sa iyong thanks donation. Ronald Balbuena, WZ 7, letter T. At syempre sa inyong lahat, marami pong salamat sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto bakuhan natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba po ng video na ito. Di sa general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition na baka natin isipan. Ano man ang energy mo, ano man ang gender mo, ipasok mo yung sarili mo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces at Leo. Okay, Aris. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay pa rin ako sa'yo na nakikita na maaaring nakakapagpahatak sa'yo sa nakaraan. Ano? Maaaring may mga ganong bagay pa. Siguro may mga dinidesire ka pa rin from the past situation o maaaring may mga bagay na naiisip mo pa rin sa iyong nakaraan. Maaaring ganon, no? Sa iba sa inyo. And then, sa iba naman sa inyo, there's a woman, or maaring ikaw ito, no? Maaring may mga quarrel, questioning situation. Ako na nakikita. Also, you are, namamagnet ka ng nakaraan, no? Isa rin yun sa inyo. There's a new beginning sa buhay mo. Maaring may mga bagong nag-uumpisa, o may mga bagong pag-uumpisa. Sitwasyon mo, no? Yun ang nakikita ko dito. May mga bagong love, romance, mga papuri, there's sa kasiyahan, ganyan. May mga bagong relationship sa iba, or sa iba naman sa inyo is there's a new member, no? Either mga alagang hayop, o kaya member of the family, may mga bagong buntes, mga anak, member, mga ganun, bata, ganyan, no? And then also, nandito yung no, may mga tao na pinag-uusapan ka. May mga tao na madadaldal, sabi ganun, no? May tao madadal. May mga small problem, may mga iba naman, may anxiety. Yan. May mga nararanasan kayo siguro anxiety sa iba sa inyo. May mga pagkabalisa. Actually, no, o yung iba sa inyo there's a new excitement situation into your life. Maaring work, maaring into your business, finances, negosyo, o kaya sa how you gain your wealth, ganyan. And there's also there's an abundance coming din sa iba sa inyo. Akong nakikita dito, alam mo ba na meron ka daw marireceive na information, or maybe there's a new communication with someone, new information or new communication in life. Sa iba sa inyo, there's a new transformation happen na nagaganap o magaganap in your life. Bagong transformation to, no? Sa iba naman sa inyo, may mga bago na kayong iisipin, no? You're using your intellect this time. Kumbaga, you're using your intellect to how ka mag-change, how ka magta-transform, andun ka sa sitwasyon mo. There's a retirement. Hindi ko alam in what way yung retirement mo, or maybe someone into your life is retirement. Halimbawa, nag-retire ka na sa trabaho mo, nag-retire ka na sa love, or nag-retire ka for something, no? Sa iba sa inyo. Pero hindi ko naman nakikita na totally out ka na doon, pero you still pa rin na nahata ka ng nakaraan. May mga ganung bagay pa rin ako nakikita. O may mga bagay na nagkakaroon na sa'yo ng maturity, or you need more maturity this time. Ngayon kasi is you want peace. O kaya mayroon
meron dito na meron ng nagkakaroon na ng beginning ng peaceful mind sa iba sa inyo dito sa nakikita ko dito. Maaring darating na yun sa inyo. Kasi ang nakikita ko sa iyo maaring mag-going toward ka to a new, or may mga abandonahan ka na, may mga ilelet ko ka na sa iba sa inyo. No? Andito ka sa sitwasyon mo na you want to escape or you want to getting away with something in life na nakapagbigay sa iyo ng deep want, mga battle in the past, and now you are more on focusing sa sarili mo, sa mga pangarap mo sa buhay mo. Nandito ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na nakikipaglaban ka or mas magpo-focus ka ngayon sa sarili mo, may mga ikakat ka sa buhay mo, maaring handin na rin yung sitwasyon, pero bakit ka nalulungkot? Bakit you still trap pa rin? Bakit ang nakikita ko sa iba sa inyo, tulad na kanina, hindi lahat pero bakit parang meron pa rin mga bagay o sitwasyon na natatrap ka? Nagkakaroon ka ng frustration. Tingnan natin. Use your wisdom, no? Sa nakita ko dito. Anong energy ni Aries? Energy po ni Aries. Nakita ko yan kanina. Nakita ko yan kanina. Ang energy niya. Okay, ang energy mo, lumabas na naman siya, oh. Di ba lumabas siya kanina? Ang energy mo na nakikita ko sa'yo dito, alam mo yung situation na nagiging open up ka na ngayon, o kaya ano yung sitwasyon mo na gusto mo na ng katahimikan, gusto mo na ng, kumbaga nagsisimula na rin yung iba sa inyo na magkaroon ng pagtitiwala sa sarili, or pagtitiwala, it's more on sarili siya, kasi nandito ka. Pagtitiwala sa sarili, na magkakaroon ka ng good foundation or magandang stability in life, good situation in life. Nandun ka na sa sitwasyon mo na yun. Pero ang hindi ko lang maintindihan dito, parang sa iba siguro sa inyo, hindi nyo alam kung tama ba yung decision mo na yun, or you feeling trapped, or na-overwhelm ka lang sa mga bagong meron sa ngayon sa buhay mo. May overwhelming choices kasi ako na nakikita sa'yo dito. No? Yun, maaring may mga sitwasyon na new situation happen in life, or you're going toward to a new situation, maaring na-overwhelm ka doon, at medyo naiisip mo pa rin na if this is tama ba or hindi. May mga ganun sitwasyon ako nakikita. Or maaring naman na sa sitwasyon mo na sana hindi mali yung decision mo, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may nakikita ko dito na pwede daw na magkaroon ka ng maling desisyon sa buhay. Sana hindi kayo lahat. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Huwag ka lang pabigla-bigla. Don't overwhelming sa mga choices, kasi pwede rin yun sa ikapahamak mo sa nakikita ko dito. Yun. Iba dito napakaano ano mo yung pagbalik ng confident mo, yung tiwala mo sa sarili mo. May mga, hindi na yung pag-let go ng mga nakaraan, o kaya letting go with your anxiety. Ganyan. Parang hindi ka na sa you want to go into a calmness, pero ang nakikita ko sa'yo dito, sana, no? Sana hindi. Sana walang magkamali sa inyo. Tingnan natin. Yung iba naman sa inyo is, andito ka na sa sitwasyon mo na you're back to your reality in life. Yun ang energy na nakita ko. Anong parating kay Aries Universe? Uy. May pumapasok sa utak ko. Kasi nakita ko to si Dip Ay, tsaka si Hermit kanina.
Alam mo yung kanta niya, sabi niya, my life, my life, my life, my love, there's only you in my life, there's only. Alam niyo yung kanta na yun? Bigla lang siya pumasok sa utak ko eh. Baka connected siya sa'yo. Or someone in your life, or maybe this is you, or someone in your life, eh ganun yung kanyang message sa'yo, no? Yun. Baka yun, ano? Baka message niya sa'yo yun. Ano ba yun? Endless na ba yun? Endless love. Kasi nakita ko si Det. Tsaka, oh yan, Det, oh, di ba? Oh. There's a situation, baka yun yung message niya sa'yo, or yung message mo sa kanya. Page of Wands. Puro page siya. Parating sa'yo? Oh, okay, parating sa'yo. A new excitement in life, no? Sa nakita ko, andito ka na sa sitwasyon mo na siguro parating sa'yo is magkakaroon ng someone, maaaring makaka-receive ka ng text message or makaka-receive ka ng communication sa isang tao na maaring bago ito, maaring aayain ka niya na lumabas, maaring kaibigan mo, maaring bagong kaibigan o connected siya sa trabaho mo, maari, no? Or someone na nag-uumpisa ang beginning of life, no? Sa iba sa inyo. Maaring may mga collaboration, creativity, collaboration, may mga pupuntahan kayo, magchichill-chill kayo, kakain kayo, ganyan. May mga exciting situation. Iba dito, there's an outgoing or there's a fun situation. Ako nakikita dito, two person ang nakikita ko sa'yo, Aris, no? Sa nakikita ko dito. Two person siya. Yung isa dito is want a union. May banding din ako nakikita, no? May banding ako nakikita. May banding ng isang tao, isang sitwasyon dito. Maring new banding sa iba sa inyo or mga new collaboration or mga new creativity situation. Ang parating din sa inyo, may tao kasi akong nakikita gusto niya ng union, gusto niya ng togetherness, gusto niya ng harmony, gusto niya makapag-usap, gusto niya maaaring gusto niya makapag-usap eh. Either apology or gusto niya ng gusto niya ng togetherness dito. Pero, ang hindi ko lang maintindihan dito sa tao, maybe this is you or vice versa, nagkakaroon siya ng pag-a-analyze. Alam mo yung nagkakaroon siya ng ina-analyze niya yung mga bagay-bagay o sitwasyon niya sa buhay niya. Kung kinakailangan niya na ba talaga na humiwalay sa'yo, or maybe this is you, no? Or makipagbalikan sa'yo, or makipag-usap sa'yo. Nandun itong tao na to sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Kasi nakita ko nahahang pa siya. Pero, someone's hung. Pinag-uusapan ka, Aris. Yun ang nakita kong parating sa'yo, ha? And then also, ang parating sa'yo, there's an overflow of feeling happy emotions ako na nakikita sa'yo. Andito ka na rin kasi sa sitwasyon mo na merong nagkakaroon sa'yo ng healthy lifestyle sa iba sa inyo. Siguro iba sa inyo, mag-gym na kayo, mag-yoga, di ba balancing yun, mag-yoga, o kaya something, exercise, mga ganyan, ako nakikita sa inyo. Yan. Maaring iba sa inyo is papasok kayo sa ganun, o kaya andito na kayo sa pag-uumpisa nyo in life na mas more kayong mag-i-invest to a new you, maring ganun, or to a new friendship, to a new collaboration, to a new creativity, mga ganun. Sa nakita ko dito.
Nandito ka na sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay. May pagtahak ng ano pala sa inyo. You're starting to invest. You're starting a new investment, either to a love life, either to a project or creativity. Pero bakit ganun? May taong trap, may taong someone want to commit. Alam mo ba na may gustong kumunik sa'yo, Aris? Naku po, mukhang mahirapan ka ata. Ako ata nahihirapan dito sa reading mo. Tingnan ko nga. May something dito sa ano mo. Ooh! May tao dito na sinasabi niya na ayaw niya daw na friend mo lang siya. Or maybe this is you. May tao na hanggang ngayon hindi pa siya nakaka-move on. Or, kasi stagnant siya eh. Sa nakita ko to. Stagnant siya, out of control. Medyo slow yung ano niya, pero hindi ko nakikita sa kanya na nakaka-move on na siya. Kasi may dalawang tao dito, di ba sabi ko? Someone is still curious sa'yo. Someone naman dito is sabihin ko yung two person. Yung isang person, they value you. Kasi iniisip niya yung future ng relasyon na to. Yung isa naman, a person na hope mali ako. Pero, ang nakikita ko sa isa kasi, they playing. Yun nakikita ko. Parang alam mo yung susugal sa sayo. Because of something na may mapapala siya sa'yo. Yun. Yung isa, sabi niya, ayaw niya ng friend lang. Kayong dalawa. Pumili ka na lang doon. Hirap naman ay nako, ang hirap ng love life, no? Kung this is a love life, napakahirap. May mga delay or cancel situation na maaaring maganap o mangyari sa iba sa inyo. Tingnan natin, dapat mong iwasan. The Star and the Wheel of Fortune. Ano to, universe? Dapat iwasan. Ooh! Sorry na nagbigla lang ako dun sa card. Kasi naglabasan siya. Andito rin ako. Okay. Ang dapat mo daw iwasan. Iwasan mo ang hindi mag-trust ka sa intuition mo. No? Iwasan mo na ma-uncontrol ka. Iwasan mo na magkaroon ka ng distraction o magpa-distract o ma-stagnant ka. Iwasan mo yung pakikibaka ano tawag dito? Iwasan mo na makikibaka ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka naman nagtitiwala sa intuition mo. Kasi, syempre, baka hindi maging maganda yung mangyari, di ba? Pero it's up to you. Sayo to. No? Kasi ano si Wheel of Fortune. No? Iwasan mo na hindi mo makita yung katotohanan before ka mag-decide sa buhay. You need to see the fact before ka mag-decision in life. No? Iwasan mo na hindi mo mahalin more yung sarili mo. Iwasan mo ma-disconnect. Kumbaga, iwasan mo yung ma-disconnect ka into yourself. Kumbaga, matalo ka ng emotions in life. Yun, iwasan mo yun Siyempre, sabi ko naman palagi sa'yo, di ba? If the emotions is high, intelligence is low. Kaya nga sabi dito, di ba? You need to see the fact before ka mag-desisyon sa buhay. Di ba? Iwasan mo yung depression, negativity, o yung mahopeless,
bulol, ma-hopeless, or yung mga tao na disloyal. Iwasan mo na hindi ka muna, alam mo yung, ano yung sinasabi ko? Iwasan mo na hindi ka muna ma-fix with your own, or yung hindi ka, ano pwede ba taga, ano ba pwede ko example? Hindi mo ma-fix yung sarili mo. Halimbawa, ano ba explain to? Halimbawa, nagkaroon ako ng breakup. Halimbawa, pero ang sakit, pero may nakilala akong tao or mayroong nagpapasaya sa akin. Wag kang pumasok sa isang sitwasyon na ganoon na hindi ka pa nag-heal. Kailangan you need to fix talaga, yung totoong yung heal ka na, yung fix ka na at alam mo na mahal mo yung sarili mo na okay ka na. Tsaka ka kumonek sa kumonek sa iba. Ganun. Sa trabaho man yan or sa relationship, in any situation sa buhay mo. Iwasan mo na is not to fix yourself in a new you, no? Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo hindi ka mag-heal. Iwasan mo hindi mo mahalin more yung sarili mo. Love. Tingnan natin yung love. Kamusta po yung love ni Aries? Kamusta ang love ni Aries? Aries, yung love is sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Aba, may lalaki. Naku, dalawa to. Panalo na. Paano na to? Paano na to? may gustong bumalik. Okay, when it comes sa love, you're awakening, no? Andito ka sa sitwasyon mo. You're awakening, andito ka sa sitwasyon mo na mas sinusunod mo na yung nararamdaman mo, may mga bagay na nilet ko muna, may mga bagay na tinapos mo na, may mga bagay na kinat mo na. You are more on nagkakaroon na ng transformation sa'yo. Mas kinagamit mo na ngayon yung utak mo than to your heart. Kung dito na mo, wala naman siya, di ba? Than to your heart. Sa nakikita ko to, it's more an awakening situation, sa nakikita ko dito. So, iba sa inyo, single kayo. Or, magiging single na kayo kasi there's a transformation happening into your life. You're starting a new beginning in life. Sa nakikita ko dito, you follow your heart, pero bakit ganun? May taong nalulungkot. Or maybe this is you, no? Or someone they feeling alone, they feeling abandoned, they feeling rejected, they feeling parang iniwan siya sa ere, na-stress siya, anxiety, nahatak siya na nakaraan, may mga bagay na hindi niya pa ma-accept. May tao akong nakikita ganun. Pero, hope hindi ikaw yon, no? Pero if this is you, sundin mo yung nararamdaman mo. Kung saan ka ba masaya. No? Sinasabi rin dito, kasi kung nagkahiwalay kayo, maaaring yun ang nararamdaman ng isa sa inyo. Yung sinabi ko kanina. No? And then, handito yung tao na to na naguguluhan siya. Daydreaming you, nagde-daydreaming siya sa'yo, ini-illusion ka niya, pinafantasizing ka niya. Gusto ka niya kausapin, actually, itong tao na to, pero naguguluhan siya sa buhay niya, o naguguluhan siya sa nakikita ko dito. Sobra siyang nasaktan, o nasasaktan siya. Ito, paaring minamatyagan ka pa rin niya, kasi ang nakikita ko ito, mahal ka niya. No, dito pa rin yung sitwasyon na gusto niya pa rin ng pagmamahal o gusto niya pa rin ng new beginning sa buhay mo. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, medyo nagkakaroon siya ng controlling sa sarili niya itong tao na to, no? Parang, kasi kung magko-connect siya sa'yo or babalik siya sa'yo if ever na nagkahiwalay kayo, natatakot siya na magkaroon siya ng rejection or ma-reject mo siya. Or this is you, no? Sa nakikita ko dito. Vice versa. Kung kayo naman is in relationship, so iba kasi sa inyo, you are more on focusing sa sarili mo. Pero,
sa iba sa inyo, if you are a single, there's a new person na, uy, pareho pa. Ba't dalawa? Diyos mayo, ba't dalawa? Ano to? Sino pipiliin mo? Sino ang... Ay, nag-alalayo. Ano yung kata na yun? Mahal ko o mahal ako. Okay, sa dito sa sitwasyon mo, Diyos ko, medyo, conflict ata to May bago, no? May bago dito, syempre, kung may bago, may luma. Yung isa mahal ka eh. Yung isa, challenge, tulad ng sabi ko kanina, a challenger. Yun ang nakikita ko dito. Pili ka na lang, no, Aris? Or vice versa tayo. Someone spying. May tao dito na sabi niya. Ang lungkot niya, ewan ko, ba't ang nalulungkot siya? Ay, nasama ko to dito. Nalulungkot siya. Kung kayo magkasama pa lang itong tao, ano pa yan? Kung kayo magkasama nitong tao na to, sa iba sa inyo, there's a new journey happen into your life, no? Ibig sabihin, may nakilala na kayo na bago. Or meron na nagpo-propose sa'yo, o kaya meron nang niligaw sa'yo, o kaya nagkakaroon ka ng, or may tao magkakaroon ng interest na sa'yo this time. So, iba naman sa inyo, kung walang ganoon, dito ka na sa sitwasyon mo, natataha ka na ng bagong simula ng buhay mo, na masusundin mo yung puso mo na this time, na mag-move on, yun. Ang nakikita ko naman sa'yo, kung kayo is in a relationship, in this relationship, it's more on burnout, there's an anxiety, nagkakaroon ng chaos, stagnant. Ako nakikita sa'yo dito, ang nakikita ko dito, maaring itong taon na to, pabalik-balik into your life. Yun ang nakikita ko. Sa magkakarelasyon na, maaring palagi siyang, or vice versa, palagi siyang humingi ng tawad sa'yo, pabalik-balik, maaaring ganun. Kaso, hindi mo lang siguro matanggihan kasi mahal mo siya. Aris. Uy. Lovers. Oh. May travel kayo? Okay. Okay. Andito ka na sa sitwasyon mo, no? You're starting a new beginning in life. As in. Andito ka na sa sitwasyon mo na something na parang may nilet go ka sa buhay mo at nandito ka na sa bagong mundo mo o bagong situation in life mo sa iba sa inyo. There's a new happiness, new beginning, new fulfillment, or new situation into your life. Kumbaga, andito si fortunate outcome situation sa nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga, may mga bagay na unfinished na. May mga bagay na tinapos na. Yung unfinished business natapos na, mga ganyan. Ako nakikita sa iyo. And this the time na, dito na yung sitwasyon na nagkaroon na ng harmony ang life mo, and then a beautiful blessing, beautiful life, beautiful beginning, no? Sa nakita ko dito, andito ka na rin sa sitwasyon mo na, kaso bakit ganun? May gulo. Yung nakikita ko sa iba. Andito ka na sa sitwasyon mo na ito. May tao dito na may tao dito na, di ba? May tao dito na ipaglalaban ka daw niya. Itong tao na to may distance kayo pero ipaglalaban ka niya. Or maybe this is you. Na magkabalikan kayo muli. As in. Panalo sa love to
Diba dito may mga magkikita-kita, no? Either mga mahal sa buhay, family, ganyan. May mga union. Ako nakikita sa'yo. So, iba sa inyo ay may papasok na opportunity or may papasok na pera. Uy, puro beginning ka, oh. Oh. Aba, may bago ka daw makikilala, oh. Tapos may mga new opportunity, new blessing. Ako na nakikita sa iyo. Andito ka na sa sitwasyon mo na may didesisyonan ka na sa buhay mo. Kasi you want to start a new beginning or you will back to the basic. Sa nakikita ko dito. May mga bago ka ng layunin this time or may mga bago ka ng gagawin. Parang handun ka na sa I have a clear purpose in life. Ganon. Magkakaroon sa'yo ng mental clarity this time to start a new beginning in life. May mga bagay na tatapusin mo na, may mga bagay na uumpisahan mo na, trabaho man yan, love life man yan, any situation. Kasi ang nakikita ko dito sa'yo, you're strong, no, this time. Kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo na pagkakaroon ng magsi-step up ka, kumbaga. Kaso bakit may nalulungkot? Ayan o. Hindi ko kayang tanggapin. Ang pangit ng kanta, no? Sorry, ah. Napasok lang sa utak ko. Ayan. May tao dito na, hold talaga siya sa'yo. Gusto niya talaga ng, gusto niya ng gusto niya ng union, gusto niya ng balikan. Gusto niya makipag-ayos dito, nagkakaroon siya ng burden. Alam mo, iniisip ka niya, anong gagawin ko, anong dapat gawin, dapat ko pa ba maghintay. Masyado siya naging emotional dito. So nakita ko, still curious, want to commit. Pero ando sa sitwasyon na nalulungkot siya na habang lumalayo ka sa puso niya, lumalayo ka sa kanya, sobra siyang nalulungkot. Ano ba yung love life na to? Tingnan natin si lovers. May tao dito na connected ka ba kay Leo? Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, and Gemini? Or same fire sign? Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, or Gemini? Kasi may tao dito na gusto ka niya. Or ikaw to, ha? Kumbaga nakamanman siya sa'yo. Okay, when it comes dito sa nakita ko dito, nagkakaroon ka ng two choices or maybe someone have a two choices in life. No? Maaring nagkakaroon ng, sa iba is a third party, sa iba is a two choices of path sa iba sa inyo. Kumbaga nagkakaroon siya ng pagja-jungling, no? Kung sino yung pipiliin niya. Kung sa kaliwa ba ako, sa kanan ba ako, sa relasyon man to o sa goal mo, ha? Yun ang nakikita ko dito. And syempre, yung iba sa inyo, andito ka sitwasyon mo na merong someone want ng open communication, partnership, maaring iba dito is a partnership, maaring iba dito union or commitment or there's a connection. Someone want to connect, someone want ang union sa'yo. Yun ang nakikita ko. Iba sa inyo related to sa pera. Iba sa inyo related to a love. Ganyan. Ang nakikita ko sa inyo, bakit nagja-jungling ka? Parang there's a jungling situation, may mga bagay na ini-evaluate mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Anak, dami yo. Sorry, dami. Anak, sorry. Iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, may mga multiple tasking, multiple priorities na kayong gagawin. Ganyan. Siguro sa mga project nyo, sa trabaho nyo, sa pagkakapirahan. Teka nga, merong... Kala ko merong nasa balikat ko. Ay, bata! Ay, sandali lang, anak.
Bakit yung iba sa inyo nape-pressure kayo? No, may mga bagay na nagkakaroon ng limitasyon sa inyo. Nagkakaroon ng nape-pressure yung ata yung iba, no? Andito ka sa sitwasyon mo na there's a painful choices in life sa buhay nyo. You want na ng calmness o gusto mo na ng magandang buhay, you want to let go the stress, anxiety, ganyan. Gusto mo na ng kumbaga din yung courage, yung lakas ng loob mo sa buhay mo na gusto mo nang mag-let go sa nakaraan. Pero hindi ko lang maintindihan pero nakikita ko sa iyo na medyo nape-pressure ka pa ata. May mga bagay na pumapasok pa rin sa isip mo, no, maaring mga past situation, past relationship, past connection, or friend man yan, kung ano man yan sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko sa'yo dito, you want peacefulness. Yun na nakikita ko. Yun nga lang, may mga bagay pa rin na maybe ibablock mo na siya or may pag-block or may mga hindi na pag... Pero hindi ko maintindihan, pero iba kasi sa inyo, nagkakaroon pa rin ka ng choices in life. Nagkakaroon pa rin ka ng choices in life dito. Sa nakikita ko iba sa inyo, hindi ka rin nagtatrust sa intuition nyo. Mag-trust daw kayo. May mga bagay na pinipilit mong makalimutan o pipilitin mong kalimutan. Kasi nakita ko ito, gusto mo na lang katahimikan eh. Yan. Gusto mo na lang katahimikan, pero medyo may napipressure ka ata. Or someone is napipressure. Arigato namaste, God.